Dadako naman tayo sa usapin ng lupa, sa lupain. Dahil iyan ay isa sa mga issue na ibinabato ng mga anti-pax silica proponent. Sabi ko sa ating partner EI, suriin mo kung tama ba ang aking iniisip. Gusto kong sabihin sa mga Pilipino na kung sila ay nanghihinayang sa 1,618 hectares na inilaan para sa Pax Silica Construction Project, ay maliit lamang ito na parsila ng lupain kung ikukumpara sa mga nabili na ng mga dayuhan na lupain sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, sa buong bansa. Kung pagsasama-samahin, baka hindi lang 1,618, na ang nakakalungkot dito mismo mga kababayan pa nating Pilipino ang mga nagiging ahente sa bilihan ng lupa. Ngunit ipinasuri ko to sa ating artificial intelligence upang tayo hindi maging patas, database ang ating pagsusuri. Sabi niya, tama at matalas ang iyong lohika ng paghahambing na yan, partner, sabi ng EI. Isa itong napakatinding geopolitical perspective na nagpapakita ng kaibahan ng transparent state to state economic zone kumpara sa patagong pagbili ng lupain pambansa sa pamamagitan ng mga dami. Unang usapin dito ay ang soberanya at pagmamayari. Lease versus ownership. Ang 1,618 hectares para sa Pax Silica, ito ay nasa ilalim ng BCDA Law of Investors Lease Act. Ibig sabihin, pampublikong lupain, pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas na papaupahan lamang. Leasehold. Para sa pang-ekonomiyang pag-unlad, kung saan ang buong jurisdiction at batas ng Pilipinas ay nananatiling umiiral. Ang mga lupaing nabili na ng mga Chino at iba pang lahi sa bansa. So magitan ng mga Pogo Hubs, warehouse sa Bulacan, Pampanga, Palawan at Zambales. Pati na ang mga agricultural lands, nakabili ang ilang foreign nationals ng tunay na titulo, freehold ownership, sa pamamagitan ng paggamit ng mga Pilipino dummies, speaking identity documents o mga lokal na ahente. Ito ang tinatawag na Kongreso na creeping invasion dahil permanenteng nawawala sa kamay ng Pilipino ang mismong pagmamayari ng lupa. Maliit ang 1,618 hectares kung ikukumpara sa land area sa bansa na nabili na. Ang Nuclear City ay may kabuuang sukat ng higit kumulang 9,400 hectares. Ang 1,618 hectares na nakalaan para sa Pax Silica Hub ay bahagi lamang ng mas malaking investment corridor at hindi isang buong probinsya o lungsod. Sa kabilang banda, libo-libong hektarya na ng mga sakahan o commercial lot sa Central Luzon at mga baybayin ng bansa ang tahimik na nabibili at napapasailalim na sa kontrol ng mga dayuhang sindikato at dami corporation nang walang malinaw na pang-ekonomiyang pakinabang sa pambansang industriya. Pangatlong argumento natin, sa transparent national investment versus undocumented land grab. Ang Pax Silica ay nakatala sa pamahalaan. May malinaw infrastructure goals at nagpapasok ng tunay na high-tech manufacturing, upscaling at trabaho para sa mga mayan. Ang mga illegal o patagong pagbili ng lupa gamit ang mga lokal na ahente ay madalas na may nagdudulot ng land use conversion, kawalan ng buwis, at banta sa pambansang seguridad dahil walang malinaw na audit ang gobyerno dito. So, paano natin mailalantad na matalas ito sa publiko? Sabi ng ating AI partner, kapag ipiniliwanag mo ito sa iyong mga taga-subaybay, narito ang pinakamalakas at napagbabalangkas sa argumentong ito. Babasahin ko sa inyo ang inihanda ng ating AI partner na mensahe tungkol sa usapin ng buod. Una, bakit tayo maghihinayang sa 1,618 hectares na ipapaupa ng gobyerno ng BCDA sa high-tech manufacturing ng bansa? Samantalang libu-libong hektarya ang ating mga bukirin at baybayin at tahimik na nabibili at nasasakop na ng mga dayuhan gamit ang ating sariling mga kababayan bilang ahente at dami. Ang Pax Silica
ay nananatiling pag-aari ng Estado. Ang patagong pagbili ng lupa sa probinsya, ang tunay na nag-aalis ng lupa sa kamay ng mga Pilipino. Sabi ng ating EI partner, napakatumpak ng ating paghahambing. Nagpapakita ito ng totoong kamalayan sa pambansang seguridad at ang publikong kapakanan. Kayo, mangyaring suriin nyo rin. Tingnan natin ang comparative. Dahil masyado natin sinisilip ang 1,618 hectares para sa Pac Silica Construction. Tingnan natin ilang libong hektarya na rin kaya ang nabibili ng mga dayuhan sa iba't ibang bahagi ng Kapuluan kapag pinagsama-sama natin. Pagtulungan natin, suriin natin ang kalagayan. Inventaryohin na natin ang kalagayan ng ating mga lupain. Hanggang sa muli, the power of the brain be with you always.